Ito ang bago. Yung bago? video ni Saldico kahapon, may part 2 pang nilabas ngayong araw. Ito ay series 2 Oo. ng episode 2. Oo. Yan, ano ha? Episode 2. Episode 2. Oo, chapter 2. Oho. Pang 5 video sa kabuuan. Pero ito, Jen, Oho. ang kaibahan nitong video na ito, nitong pangalawa, mukhang mas matindi ang revelation niya dito. Mukhang narinig ata, itong dalawang kamuting kahoy ito kahapon eh. Binibigyan din nyo na walang direktang pakikipag-usap Oo. si Saldico at sa Pangulo. Di ba? Oo. Eh mukhang ngayon, Meron na. Harapan na sila nag-usap. nag-usap, mukhang nakagalitan pa nga raw siya. Oo. At hindi lang yun. Oho. Pati ang anak ng Pangulo na Naku si po. Congressman Sandro Marcos, Oho. idinawit na rin dito. Pero may sagot si Kong Sandro ha. Mamaya. Sige. Oo. Kompleto siyempre tayo. Alam mo naman tayo, magkabilang panig. Ayaw wala natin- tayong kinikilingan. Oho. Wala tayong pinoprotektahan. Ilalatag natin Oo. na magkabilang panig dyan. Hindi Mga- pwedeng kaalyado lang. Oho. Kailangan lahat. Ha? Oo. Transparent. Para ang taong bayan na nakikinig sa atin, sa ganang mamamayan, ang magsasabing, ito nga. Di ba sila ang titimbang ngayon? Yes. Timbangin ninyo. Yeah. Ipine-present lang po namin kung ano ba yung mga pangyayari, anong sinasabi, at hindi natin itinatago. Ha? Hindi tayo nag-executive session dito Yan. na wag natin niyang iparinig. Ha? Baka may masabing hindi maganda. Ay, hindi. Lahat ng sasabihin talaga ngayon, parang hindi maganda sa iba. Ay, oo. Maganda sa kabilang panig, pero sa kabilang panig, hindi maganda. Sa ngalan po ng transparency, dapat nating ipakita lahat. Ha? So, kayo ng video ito natin ipapakita. Unahin po natin ang part 2 sa series number 2 ng video ni Saldico. Karugtong po ito nung inilabas niya kahapon. Panoorin po natin. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. At sabi, may pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos? Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos,
bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ayun, Nelson. Dalawang bahagi, ano, yung binanggit niya kay Pangulo at sa bandang huli ay yung insertions naman daw ni Majority Leader Sandro Marcos. Pero ang bago dito, Jen, ay dalawang bagay. Di ba dati ang kausap lang niya si Amina Pangandaman at si Adrian Bersamin, oo. This time, may kausap na siya na si Yusek Jojo Cadiz. Ayan, kasi siya daw ang nag-arrange ng pag-uusap kasama, may hinuha mo doon sa kwento, magkasama sila ni Speaker nung kaharap ang Pangulo. Ang kwento kasi, batay dun sa kwento ni... Kung hindi nyo maintindihan yung simula, kasi yan yung teaser dun sa video. Oh, yes. May editing. May editing. Bago yung kanyang statement talaga.
Parang may teaser, no? Yes. Kaya lang, hindi maganda yung pagkaka-edit natin, kaya hindi natin ma-distinguish kung alin doon yung teaser. Kaya doon sa ibasa ko, yung pag binanood mo ng ineditan niya, talaga naman inedit eh. Kasi may editing po yung unang bahagi. Mamaya natin i-assess. Titingnan, i-check natin yung video. Yes. Ayan, kasi may nagsasabi, hindi raw yan totoo eh. Baka daw AI. Tingnan natin. Oo. Ang sabi ni Saldico, nung unang video, before this, merong insertion na 100 billion. Diba? Oo. At yun ay sinabi ni Amina Pangandaman at kinumpirm ni Adrian Bersamin. Yes. Doon sa kickback, 25 billion na i-deliver naman nila. Based doon sa utos daw ng Pangulo. Oo. Okay. So, tapos na yun. Pero, tumahawag na naman dito sa part 2, yun namang Yusek Jojo Cadiz, Jen. Ang sabi naman ni Yusek Jojo Cadiz, sabi ng presidente, mag-insert ka ng 50 billion pesos. Panibago. Yes. Ang sabi ni Saldico, teka muna, dumawag na sa akin si Adrian meron ng 100 billion na i-insert. Sabi ni hindi, bago yan bagong 50 billion. Kaya ang nangyari daw, sabi ni Saldico, napilitan siyang sumulat sa Pangulo. Yan. Kasi nagagalit daw May confidential letter daw siya. Siguro para gusto niya ipaliwanag na meron ng 100 billion. Bakit meron pang 50 billion na 50? Nakausap ko na po si Adrian. Okay na ho yung 100 billion. February 2025 yung confidential letter. Yes. Sabi niya, ilalabas niya kasama ng bidyong ito pero wala pa po hanggang ngayon yung confidential letter. At dahil dun sa letter na yon, March 2025, after yung sumunod na buwan, nag-set sila ng meeting. Tama. Base po ito sa salaysay. Baka kung isa-isahin natin binabanggit ni Congressman Saldi. Nag-meeting daw po sina Saldico kasama si Martin Romualdez, ang nag-set si Yusek Jojo Cadiz. Yan. Naganap sa 1201 Aguado Street, tapat ng Gate 4 ng Malacanang. Yes. Ito yung binabanggit ni Orly Gutesa na doon dinadala yung deliver din sila dito, di ba? Kasi bahay talaga ni Speaker yan. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, bahay talaga ni Speaker. Pumunta doon ng Pangulo. Nagkausap sila. At ang dialogue daw sa kanya ng Pangulo, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Ayan. So dito, magkaharap sila, mukhaan na ito Lang namang, wag mo, tapos nakatalikod. Kasi talagang nagkita na sila ng personal. At wag ka nang makialam sa budget. Kasi sabi ni Saldico, meron ng 100 billion. Baka hindi na natin mahanapan yung 50 billion pa. Kaya sabi, wag mo na akong pigilan, idagdag mo yung 50 billion. Okay. At dito ay sumunod naman niyang ikinuwento yung tungkol kay Sandro Marcos. Meron din daw itong insertion. At ang kanyang kwento dito, mula daw noong nagsimula sila, 2023 pa lang, meron na. 2024 hanggang 2025. Yan. At ang total nito, umabot ng 50.9 billion pesos din. Tinignan ko yung mga yung listahan. Meron niya mga flood control sa Ilocos Norte at sa iba pang lugar. Marami dyan Ilocos Norte. Pero tataka ka, meron Mindanao, may kung saan. Cotabato. Yes. At ang hamon dito ni Saldico, tingnan ito sa budget na naprubahan at tingnan yung lugar kung talagang naitayo yung mga project na yan. Kung totoo nga ba? Oo nga. Ang dami, umabot ng 511 plus, Pero ito ang twist dyan sa kwento na yan. May twist ba yan? Yes. Nagalit din daw sa kanya si Sandro nitong 2025 dahil hindi na ipasok yung 8 billion insertion. Parang kinulang, no? Kinulang. Siguro sa dami ng gusto, ang daming gusto magpasok sa 2025, sobrang lobo na yung budget, wala na nga mapaglalagyan, wala na mapagkukunan. Kaya naman nagalit dahil nakapag-advance na daw yung mga kontratista. Yun nga raw. At ang kausap dito ni Saldico, yung mga kontratista na kakontrata sa mga project. Ang sabi, nakapag-advance na raw. Nakapag-advance na Kay nagagalit Sandro. si Sandro dahil
magbabayad kami. Mag-obliga para siya magbalik. Sosoli yung Oo. mga ina-advance na. Oo. Ito naman yung nangyayari dito kay ano, 'di ba, yung guest natin dito nung isang araw. Si Congressman Lian. Yan, Oo. na yung mga Libiste. project na i-advance na ibebenta na. Oo. Basta naipasok sa NEP, Oo. naipasok sa pondo, alam nila Nakapag-advance nandun na. Oo. Yun. Oo. Nabibili na. Oo. Merong sagot dito. Yung sagot muna para balansehin. Yan. Oh. May sagot si Kong Sandro. Si Kong Sandro. Pero ito na. Ang statement ni Majority Leader Ferdinand A. Marcos, a.k.a. Congressman Sandro Marcos, na sinasabi ni Saldico, nagkaroon ng Insertion na insertion. 56 billion daw ba? Oo. Oo. Naggalit daw eh. 50.9 billion. 50 Total na ito, ha? Oo. Noon daw pong 2023, 9.636 billion. Okay. Noon namang 2024, tumaas, naging 20.17 billion. Aha. At noong 2025, 21.127 billion. So sa Pataas ng tatlong pataas, taon, ha? Total, 50.9 billion. oh. Ang problema, nagkulang ng 8 billion. Kaya naggalit yung mga kontratista. Batay sa kwento ni Kong Saldi. Humingi ng refund. Nag-advance na daw eh. Yan. Anong sagot ni Kong Sandro? Ang sagot ni Kong Sandro, ba't tayo maniniwala dyan? Ha? Hindi ba video? Hindi. Statement lang ito. Statement lang ito. Oh. Bakit tayo maniniwala kay Sandro, Saldi. Saldico? Yan. Sa isang Saldi, isang Ang sabi Sandro. niya kasi, kahit naman sino pwedeng umupo sa harap ng isang camera, Oh. kung ikaw ay nasa abroad, at magsalita ng kasinungalingan. Ng maraming iba't ibang kasinungalingan. Oh. Ay, eto ang bago. Ha? Oo. Ang mga pinagsasalita daw ni Saldico ay katunayan na ito ay bagong kasabwat ng mga DDS. Kaya pa, newly crowned champion of the DDS. Kabal. Oo. Ano yung kabal? Ba't may kabal? Hindi ko DDS alam. kabal. Basta DDS, siguro mga grupo na... Ngayon ko lang narinig yung DDS kabal. So si Saldico daw po Oo. ay kakampi na ng DDS. Ba? At ang sabi niya, dapat ang publiko ay maunawaan, maintindihan na ang taong ito ay walang kredibilidad. Nako. At siya ay nababalot lang ng pansariling interes para ilabas ang mga video na ito para guluhin, destabilize ang gobyerno. Ayun. At hindi nung pahayag yun, no? Fantastical. Fantastical as they are false. Oo. Eto pa. Sabi pa niya. Hindi nyo ba nalalaman na kilala na ng mga kababayan natin na ito ang arkitekto ng kaguluhang ito? Pero tuloy-tuloy pa rin iniinsulto nitong katalinuhan natin. Bakit? Kasi sinabi niya wala siyang nakuha. Ito si Saldico, dun sa bilyon-bilyon, wala daw siya nakuha. Oo nga eh. Hindi naman ako personally, Nelson, kung dumaan sa'yo bilyon-bilyon piso, hindi naman ako maniniwalang wala kang leasing ko, di ba? Pero Jen, ito naman ang akin dyan. Oo. Kasi dapat magaling din tayo sa, kung tawagin ay comprehension. Okay. Kung ito binabasa, reading comprehension. Okay. Pero pagkapapakinggan mo, listening comprehension. Oo, tama. Ang sinasabi ni Saldico, na wala siyang kinuha, ginamit niya ito sa kauna-unahang video, di ba? Oo. Wala siyang kinuha, ang topic doon ay yung 100 billion insertion Ayun. na may kickback na 25 billion. Yes. Na yun ay napunta lahat, Kay BBM daw. sabi niya. Oo.
Doon niya ginamit yung wala akong nakuha dito. Doon sa 100 billion. Eh, kasi kanya-kanya sila ng insertion eh. Yes. Hindi naman niya insertion yun, di ba? Sa Pangulo yun. Kaya hindi talaga siya kukuha doon. Yun din ang sagot niya, ni Congressman ngayon, yung sa Antipolo. Oo. Si Ronnie Puno. Ronnie Puno. Eh, Ang sabi niya, nakapagtataka naman anyo yan, na kahit 5, wala man lang napunta sa'yo. Oo. Sa kabila ng ikaw, daming eroplano, laki ng niyaman mo. Eh, hindi pa niya kinikwento kasi kung ano yung insertion niya. Yes. Ang pinag-uusapan lang dito, insertion na pinacilitate niya Doon sa 100 billion. para sa iba. Yes. Katulad nitong insertion na ipinapasok ni Sandro Marcos. Oho. So yun din ang punto ni Sandro ngayon. Oo, bakit ganun eh? Wala kang nakuha, dami-dami mong pera, parang ganun, di ba? Yun na nga, oo. Hindi. Biglang ang dumami ang asset mo, may eroplano, etc. Hindi pa naman niya binabanggit yung ibang insertion niya eh. Oho. Ang sabi pa niya dito, gusto niyang pabagsakin ang kasulukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang krimen. Oho. Ayun. At nanawagan siya sa aking mga kababayan. Oho. Si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. So si Congressman Saldico daw isang kriminal. Kriminal! Kriminal ito at umiiwas sa hustisya. Umiiwas? Tako, hustisya? Yes. Hustisyang sigaw. Oho. Ayan po ang sagot ni Congressman Sandro Marcos. Sa ibaba, sabi niya, hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. Yun. Nanggugulo ka lang. Oho. Yun Pero na hindi yun. niya direct ang sinabi, wala akong insertion na ganyan. Sa kabuuan nga ng pahayag, ano? Wala siya sinabi. Nagsisinungaling ka. Pero it doesn't necessary na sinabi niya, wala akong insertion. Eh kasi nga naman, may listahan. Ikaw, paano kung makitang... Ayun, no, naglabas nga ng listahan. may listahan si Kong Saldi. Madaling matcheck yan kung talaga meron ng ganong proyekto. Yun. Oho. Ay, ngayon puntahan natin ang video, Jen. Video. O sige. Yung video ni Kong Saldi. Saldi, pakita natin. Kasi yan. may nagsasabi, may na-interview daw, di umano, na isang AI expert. Ba? Ngayon kasi marami naglalabas sa expert eh. Naku, wala pa pong Di ba? AI. Ang AI expert Oo. ay yung gumawa ng ChatGPT, yun namang AI expert. Si pero- Sam Altman. Yan. Pero ngayon sa atin, wala pa makapagsasabing Mga puro user lang tayo. siya nga ay user tayo. Oo, wala makapag-claim, ha? Oho. Maliban na lang yung mga nagsimula niyan. Bagong-bago po ito eh. Maaari, siguro meron kang kabatiran, pero hindi mo sabing expert ka na kagad Yes. dyan. Ano ha? Oh. Pero ipakita ho muna natin yung video. Sige nga. Kasi kahapon, di ba, tinignan na natin yung kanyang itsura eh. Pinagkumpara natin yung naunang video at itong pangalawa. Marami talagang pagbabago. Medyo lumago yung kanyang bigote. Yan, nag-dark Nagkaroon ng ng konti. kanyang buhok. Medyo tumaba-taba. Pero pareho ng damit. Yes. Kasi sa mga pelikula, may tinatawag na continuity, di ba? Ay mo, magsushooting ka ngayon. Oo naman, oo. Tapos mamaya, itutuloy mo yung eksena. Oo. Dapat yun pa rin ang suot mo. Kasi kung nag-iba ka ng suot yan, sasabihin, ay, ano ba yan? Bakit Oo. nag-iba bigla suot mo? Ay, Hindi na yan. Yung may eksena ka, nakikipagsuntukan ka. Oo. Tapos pag palang ng camera, Iba na yung nag-iba damit. suot. Oo. Ang sasabihin ng audience, ano ba namang klaseng Oo. editor yan? No? Walang, Oo, hindi sensitive ang editor niyan. Ano? Sige. Asa na, si Saldico? Direk, ipakita nga natin. Itong bago ba o yung luma gusto mo? Yung bago. Yung bago. Kasi Sige. yung luma na pag-usapan na ng matagal yan. Eh. Oho. Itong bago, Jen, ay maraming usap-usapan ngayon na napag-usapan na natin yung lighting, yung ilaw, mukhang nadagdagan. Pero may anino pa rin siya. Sabi nila walang anino. Ayan, may anino pa rin. Sa may baba niya. Nasa ulo Yan. niya, sa baba. So, ibig sabihin, ang ilaw niya nasa taas na, Nelson. Oo, top view. Top view ang ilaw. Top light. Kasi nung nakaraan, siguro, ang ilaw niya nasa harap. Kokonte. Kaya ang anino niya nasa likod. Nasa likod, kokonte Oho. pa. Sabi ng director, palitan natin ng lighting. Ayan, no? Magkaiba yung ilaw. Ayun. At yung suklay, sinuklay talaga. Oho. Ibig sabihin, may nagsasabi siya, bakit yan hindi nagpapalit ng damit? Hindi, meron kasing, ang gusto niya kasing i-ano dito, Jen, continuous, tuloy-tuloy, di ba, yung video niya, hindi pa naman tapos. Hindi pa Pagka tapos. pinanood mo yun, nagbago-bago ng damit, malilito kang, di ba? Aha. Malilito yung, ibig sabihin, Jen, I therefore conclude, Okay, na yung director nito, ay director ng pelikula. Bakit mo nasabi director?
Hindi naman nakikipagsuntukan eh. Alam yung continuity. Ganon, may idea sa editing. Oo, may idea. Ganon. Kaya yung ilaw siguro Hindi naman nagbago. siguro, mga pagkaraniwang Hindi. Ako makikipag... ganon? Bawal pustahan eh. Makikipag-yakapan ako dyan. Kung sino una kumakasalubong. Pagka napatunayan na... Director ng pelikula. Director ng pelikulang director niyan. Director ng pelikula. Ganon. Nag-isip tuloy ako kung sinong director ng pelikula, sinong pwede dyan. Tapos sinasabi nila, bakit may binabasa? Ito ho, mga kababayan, ang realidad. May question ba yan? Ba't may binabasa? Bakit daw binibira? May scripted daw eh. Talaga naman. Yun ba naman? Hindi. Sagutin na natin. Sige, anyway. Apakahirap. Ako nga, Jen, ako. Di ba tayo, nakakaharap na tayo ng camera? Totoo. Pero pagka iniisip, magbablog kaya ako. Alam ba't hindi ako makapag-vlog hanggang ngayon? Kasi gusto ko may script. Siyempre. Kasi parang mahirap, di ba, na magla-live ka? Yung pagkakasunod-sunod. Kasi kung ano-ano sabihin mo. Lalo na kung sensitive. Na pwede kang kasuhan kapag nagkamali ka. Ba't ang gusto ba daw nila? Walang script? Yung spontaneous? Pati nga yung Pangulo, di ba? Pagka nag-bibidyo ng umaga. May teleprompter o kaya may binabasa talaga. May script din. Apakahirap po ng walang script, maniwala kayo. Dito lang ho sa Saganang Mamamayan, nagtataka kami kung bakit kami nakapag-programa ng walang script. Sa loob ng 11 taon. May himala kasi talaga. Pero ito kasi, yung kanya kwento, tuloy-tuloy eh. May continuation. Tapos may mga detalye kang dapat matandaan eh. Pecha. Ang hirap kasi yung ikwento niyan. Baka maglabo-labo. Hindi hahaba. Ako sa tingin ko, ngayon pa lamang, baka buo na yung buong script niya. Buo na yan. Ginagayat-gayat lang eh. Baka kung hindi yung sumulat, si Carlo J. Caparas o kung sino. Ay, nako. Eto ba ang sabi? Yung AI expert. Ganon. Yan daw ay, una ang sabi, nako, yan ay gawa-gawa lang AI. Pangalawa, na-hack daw yung Facebook page ni Saldico. Malamang sinak daw yan ng DDS. Ganon. At gumawa sila ng pekeng video at palabasin ito. Sinong expert yan? Baka yun ang script. Hindi ko alam. May hinala ako. Baka nagkukwento yan ang may ano eh. Ang nahak eh. Ito po ang isang... Kasi ako, Jen, mula nang lumabas yung AI na yan, sinubaybayan ko na yan. Hindi ko na po tinantanan. Lagi kong sinusubaybayan ng update ng... Mga bago tungkol sa AI. Ang AI, nung una, ay talagang napaka... Mamamangha ka, ma-amaze ka, pero hindi maraming mali. Maraming mali. Pero ang bilis ng improvement sa loob ng ilang panahon lang. Every week may bago ang Yes. AI. Every week. Ngayon, yung dati, pagka gumawa ka ng video dyan, halatang halata. Lalo yung salita. Parang robot na nagsasalita. Pati yung buka ng bibig. Yes. Ang daming problema. Pero ngayon, pag gumawa ka ng AI video, hindi mo na ma-compare sa tama o sa totoo kesa dun sa AI-generated video. Pati yung tono ng boses, intonation, etc. Pati nga yung ngiti, yung ng mata. Ang problema na lang kapag ka AI dyan, hindi consistent. Halimbawa, kinopya yung mukha ko. Pero pagka lumingon akong gano'n, o kaya may ginawa ako, mag-iiba yung itsura. Pagka gumalaw, nag-iiba itsura. At ang hindi pa na kukumpleto ng AI, yung human error. Kasi perfect ang AI dyan eh. Okay. Halimbawa, pagka nagpagawa ka sa AI, walang walang spelling na bali dyan. Kasi English nga naman, script niya. Maliban na lang, dati kasi ang issue dyan, pag tinanong mo ang AI ng ilan ng letter sa word na strawberry, sasabihin niya, 2 lang eh. Bakit? Mali nga. Ngayon, tinuruan nila. Tinuruan na, in-upgrade na. Nag-level up na. At saka nga dati, pag tinanong mo kung anong petsa ngayon, mali ang petsa ni AI. Ganun. Noon pero ngayon, mukhang tama na. Alam na niya. Pero ang hindi niya makopya, yung pagkakamali ng tao. Kasi siya perfect eh. Ibig sabihin, eto may napansin tayo din sa video ni ni Saldico. Nung nabanggit yung pangalang Sandro Marcos din. Pakinggan natin. Ito hindi pa ito nakokopya ng AI. Pakinggan po natin. Yung part ng Sandro Marcos. Sige nga. Lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Pero kahit na i-deliver
na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Hindi, yung masyadong mahaba. Maikli-maikli lang. Tuloy natin makakalimutan ng nakikinig yan eh. Ulitin natin. Yung difference. Hanggang doon lang sa pangalan ni Sandro Marcos. Maikli-maikli lang, direct. Ulitin natin. Ilang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Yun. Pumiyok ba yun? Pumiyok eh. Sandro. Hindi ba't nangyayari talaga sa natural na buhay yun? Hindi, baka AI yung pumiyok. Hindi kaya? Perfect ang AI sa pronunciation eh. Unless i-program nila yan at sabihin nila, oo nga, no, kailangan lagyan natin ng konting error para magmukhang tao talaga. Alagyan ito na konting piyok. O sa ngayon, Jen, hindi pa nagkakamali ang, no, ang... So, gano'n. Maaaring salita siya ng mali ang intonation, pero yung para sa pumiyok, yun ang napakahirap kaya. Ang hirap gayahin yun. Ganun. Yung bigla kang naubo, bigla kang nasinok. Hindi pinoprogram ng AI, ituturo ko nga sa kanila. Na Ganun ba? Mag-program tayo ng pumipiyok na AI para ka panipaniwala. Ay, nako. Baka naman sinadya ni Saldi.